sa pangunguna po ni Senator Marcoleta, naganap po yung ikalawang araw ng investigasyon ng excuse me po, Ribbon Committee tungkol po rito sa flood control scam, no? Marami pong nabunyag po dito at nakita rin po natin na same din po itong mga tinatawag nating contractor ng flood control ay contractor din ng iba pang mga pagawain ng DPWH. Kaya ito po ang ating opinion. Dapat bang isabay sa investigasyon ngayon ang iba pang umano'y maanumalyang proyekto sa ilalim ng DPWH bukod sa flood control projects? Pero bago nyo sagutin yan mga partner, no? Pwede na nating isabay yung mga reaction natin dito po sa naganap kahapon na flood control scam investigation ng Blue Ribbon Committee. Partner KPL. Well, sa tingin ko lang, pwede na siguro isabayan, partner, kasi parehas lang naman yan. Mga maanumalyang project din yan. Katulad nga ng, tawag dito, naging kontrobersiya na rin ito, partner, yung tungkol kay JJ Suarez na di umano. Meron siyang isa pang proyekto, hindi ito flood control project, kung di ako nagkakamali, yata ito, partner, hospital doon sa lugar nila, na nakatiwangwang lang, hindi pa nga natapos at meron pang ibang mga proyektong nakatiwangwang pa rin na nagsayang lang ba, partner, ng pera, pero yung mga proyektong nasimulan niya hindi yata natapos. At kung di ako nagkakamali, marami pang ibang mga kagaya niyan, partner, ng mga kongresista at mga kontratista na mga nakatiwangwang din yung kanilang mga proyektong ginawa. Hindi ito mga flood control, maliban dyan, ito yung mga infrastruktura, mga establishmento, partner, na hindi napapakinabangan at sayang lang yung yung pera na inilaan dyan na pondo, no? Dapat imbestigahan din yan, partner. Isabay na yan kasi parehas lang naman na usapin yan. Yan lang, partner. Partner BMR. Para sa akin, mag-focus tayo. Kumbaga, parang dapat ang gawin dito ay one at a time. Kasi napakahirap po nito dahil sa lawak po ng nilikhang corruption nitong flood control scam na ito, mga kababayan, kung isa-isahin po natin, kamukha po, dito natin napatunayan pati yung mga insurance, pati yung mga BIR, napakarami po pala dito ang dapat isyuhin. Ako, naniniwala ako okay yan na isama natin pero dapat one at a time. Kumbaga, wag po tayong talon ng talon hanggat wala pa po tayong nakukuha at napapatunayan sa bawat isang pinag-uusapan. This time, focus muna tayo dito sa mga investigasyon kung paano po ba naganap na mayroon pong napatunayan na completed na mga proyekto at pagkatapos napirmahan po ito ng DPWH na binigyan po ito ng budget ng Congress na tinanggap naman ito ng mga kontraktor na yung mga kontraktor na napakaliliit ng kanilang mga puhunan mukhang hindi pasok doon sa bracket. At bakit sa loob lang ng 3 taon ay naglakihan, naglubuhan ng kanilang mga budget, mga pera. Paano sila nakakuha ng mga ganitong kontrata kung wala silang kasapakat dito sa ating mga mambabatas? Kasi matatanda natin mga partner, ang atin pong mga mambabatas, ang talagang ng lahat ng ito, yung may say ng lahat ng ito, aminin pa natin sa hindi, lahat po kasi dumadaan sa ng mga mambabatas Diyan pumupunta yung sa budget, sa pagbabayad dito sa mga tao dito, sa mga kontraktor. Kailangan makarating yan sa mga mambabatas, alam nila yan. Lahat puro papunta sa mambabatas So, kung ang atin pong tinutukoy dito mga partner gusto natin magkaroon talaga ng maliwanag na accountability, sangayon ako dyan, ngunit kailangan po one at a time. Focus po tayo dito para sa akin. Nang nabuksan po kahapon ang mga issue na ito, napakalawak pala, grabe mga partner, nagulat ako. Itong insurance na ito, may point nga naman yung nag-raise ng about sa insurance. Bakit nga naman? Completed na. Tapos napatunayan na ni PBBM. Wala bang mutuo proprio na mag-imbestiga ngayon dito yung unang-una, yung commission ng audit. Paano nakalusot sa kanilang ito?
Wala ba silang auditor na nasa area auditor, yung pumupunta talaga sa area para alamin ito? Paano sa kanila nakalusot ito? Ngayon, kung nakalusot ito sa kanila, yung tanong, magkano ang paanong dahilan? Paano nakalusot? Magkano partner. ang palusot? Oo, magkano yung palusot? Hindi. Magkano? Paano ang lumusot ito? Ganun ang tamang tanong. Ano lang yung partner? Ano lang tayo? Slip of the tongue lang ang Tama, tawag doon. tama. Ngayon mga partner, okay ito, pero para sa akin, focus muna tayo. Itong isang contractor pa lang isang contractor pa lang mga partner. Ako, sang-ayon ako partner, na kahit dito pa lang sa isang contractor na ito, yung in this case, itong naumpisan si Diskaya, kahit magdamag tayo, kahit kinabukasan pa, wala akong Okay pakialam ka. sa oras ko kung, di ba? Payag Okay. ako mga partner. Ewan ko lang sa ating mga viewers at mga followers, kung payag din ba sila? Para talaga malaman kung paano ito nagmula. Kasi nga, partner, parang nilagpasan pa niya yung mga matatagal ng mga business tycoon ng ating bansa. Ang bilis niya naging bilyonaryo. Ikaw partner Buds at mga partner, Partner, mag-reserve ako sa sikan na natin. tama. Alam mo partner, tama ka riyan, no? Ako, nagulat din ako sa laki ng saklaw. Flood control project pa lang partner. Tama naman, siguro si Kapil gusto niya isahan na lang. Pero napakalawak talaga partner. Kaya ako naniniwala ako sa iyo na mag-focus muna tayo rito sa flood control. Katunayan, maraming dapat imbestigahan partner. Hindi lang yung mga kontraktor, pero nasimulan mo na yung mga kontraktor. Tutukan muna natin. Dito rin sa pagdidiscuss natin, mas maganda siguro na focus tayo. No? Himay-himayin natin yung mga nakita nating anomalya dito. Kasi halo-halo din yung sinasabi natin. Ang hirap . Sa kontraktor muna mga partner. Ako, ang una ko nakitang mga suliranin sa kontraktor, napakaraming kontraktor, napakaraming isang pamilya o isang tao kaya niyang magkaroon ng siyam na korporasyon o siyam na opisina, company. Kasi hindi korporasyon yung iba . Kumpanya, partner. Siyam na kumpanya, isang tao, parang napaka-imposible. 'Di ba? Kahit nga yung mga malalaking tao na kilala nating mga sikat, halos isang kumpanya lang. Katulad nila Ramon Ang, San Miguel Corporation lang. Katulad ni mga Henry C. Yung mga C company, SM lang o kung ano pa. Dito, isang tao, siya mang kanyang hawak. Yung pala partner, ay magkakaroon sila ng peking bidding. Silang mga siyam, naglalaban-laban ng bidding para kunwari, may totoong nagaganap na bidding. Sa ano lang to partner contractor pa lang. Isang tao may siyam, tapos sa contractor muna tayo partner. Ano pang masasabi nyo? Nakikita nyong katiwalian. Dito lamang muna tayo sa contractor. Partner KPL. Yung tungkol sa mga contractor ng partner, yun nga, susugan ko lang din yung sinabi ko kanina, bakit gusto ko na isabay na lang. Kasi partner, marami pa dyan sa mga contractor na yan na gumawa ng anomalyang proyekto, mga partner, na hindi pa nakikilala, hindi pa nalalaman ng ating mga kababayan kung sino-sino yan sila. Maliban doon sa 15 na binanggit ni President Bongbong Marcos, marami pa di umano ito mga partner. Dapat malaman ng tao kung sino-sino ito. Partner, ito puputulin muna kita. Kasi kung sige. aalamin natin, 20,000 Hello, yan partner. Yun yung sinasabi natin na dapat focus muna. Hello. Kasi kung uunahin natin, kikilalanin lang natin ang haba na ng oras partner, sa dapat 20,000 sino-sino sila. Ayun lang partner. Kaya ang sa akin, ano ba nakita natin na yung mga naisalang na kontraktor, ano yung nakita natin na mga kamalian nila? Pwede naman tayo mag-pass at pasa natin sa iba pagka partner. ano lang partner, dagdag ko pa. Idagdag ko pa partner. Idagdag ko lang. Sana mag-issue muna sila ng whole departure order partner sa mga sa mga napangalanan na kasi Correct. mahirap na baka maunahan tayo, matakasan tayo ng mga yan,
yung sa pagdinig pa lang nga nitong huli, meron din mga hindi pumunta ng mga pinatawag sa Blue Ribbon. Paano kung naghahanda mga yan para lumayas na? Tama. Ganun. Ner, no? Dito sa naganap kahapon, yung tinutukoy mo kanina na Siam, sila rin yung nagbibidding. Alam nyo mga kapartner, ano to illegal ito sa ating batas. Kasi hindi po ito po pwede. Dahil para bang ginagawa mo lang, ang tawag nito, para bang niluluko mo harap-harapan yung ang ating mga rules, mga batas na nakalatag. Paano ka magkakaroon ng matinong proyekto kung umpisa pa lang ng pag-umpisa pa lang ng bidding pa lang para makakuha ng isang proyekto ay mayroon na pong kagaguhan na nangyayari. Pasintabi sa words kalukuhan na kasi yan. Biruin mo ba naman? Ang mananalo sa bidding, ang kalaban niya, ikakampi niya. Paano nangyari yun? Tapos mga kapartner, isa pa sa lumutang dito sa pagdinig, sa isang tanong ni Senator Jinggoy, kung sinong nagmamay-ari ng kumpanya na dito sa Siam, binanggit ngayon ni itong si Diskaya na ang may-ari daw yung nagngangalan empleyado nila. Nang sinabi naman ito ni Senator Jinggoy, dami, hindi siya nakakibo. Mga partner, pag hindi ka kumikibo, lalo sa ganitong napaka-importante, harap-harapan ito partner, hindi under oath ka dyan, hindi siya kumibo, it means silence means yes. So dito pa lang mga partner, katakot-takot na talaga ang mga pananagutan. Isang company pa lang ito out of 15 Correct. na talagang lantad na may maliliwanag sa sikat pa ng araw. Nakitang-kita talaga na mayroon mga anomaly na nangyayari dito. Kaya mga partner, usaping kontrata pa lang, napakarami na nating dapat tutukan. Kaya wag muna tayo tatalon kasi pag natalon tayo, marami po ang mga drive ngayon partner. Mayroon po tayo napapanood na mga social media post, nakapost mga partner. Alam nyo ba, yung mga nagtitrending ngayon, ang mga picture, ang mga video, baha sa Metro Manila, pero yung kanilang gustong paimbestigahan ay ang Davao City, mga partner. Correct na correct ka dyan, partner. Isa pa nakikita natin dyan, yung 2016 na sinasabi na nagsimula yung mga Diskaya na kumita. Alam na natin kung sino yung presidente ng 2016, mga partner. Si Tatay Digong yan. Pero nakakalimutan ng mga to, 2017, blacklisted na sila kagad dahil sa kalokohan. Partner, usaping blacklisted, no? Nakita nyo naman, dito rin natin nakita sa hearing kahapon, blacklisted na. Pagkalipas ng ilang panahon, nakakapag-bidding na uli, pwede na uli. Kaya malaking problema talaga to sa contractor pa lang, partner. At tsaka tingin ko, yung sinasabi mong mga dami, pati yung mga kamag-anak, pamangkin lang, nakita niya naman yung iba talaga itsura nung bilyonaryong si Diskaya. Sa bilyonaryo din sa pangalan, pero pamangkin lang, partner. Di ba? Ibang-iba yung itsura talaga Partner, may dadagdag pa kayo. Ko lang partner, about dyan sa mga blacklisted na yan, kukunting clarify ko lang, nasa vlog ko na ito mga partner, mamaya upload ko ito, no? Mayroon kasi ako nakita mga partner na isang post ng isang Duterte supporters tungkol dyan, kasi mga partner, naalala mo, yung tanong sa kanya ni Senator Bato, dito kay Diskaya, ang sagot ni Diskaya kung kailan sila nag-umpisa, 2016. It seems like pinapatunog talaga nila na panahon pa ito, panahon ni Tatay Digong. Pero mga partner, yung katotohanan, mayroon po itong on the record po sa ating bansa na noong 2016, yung panahon na yon, 2015 to 2016, nakakuha po ng 440.5 or 0.3 million ng kontrata itong Diskaya mga partner prior pa 3 months before maupo itong si Tatay Digong noong July 1 officially. Kasi nangyari itong mga partner, nakuha nila itong proyekto na ito na napakalaki, kulang-kulang kalahating bilyon nung panahon nung
bago pa sumapit ang eleksyon noong 2016 mga partner. Kasi March ito. So, yung narrative nitong mga kakamping, mga kapartner, gusto nilang isakay yung kapalpakan nila, isasakay nila doon para maging kapalpakan ng isang Duterte administration. While sa kabilang banda naman, may aksyon ang Duterte administration. Nauna na nila itong blacklist, kaya lang ang problema, isang taon lang po ito mga kapartner. Ngayon, ang atin palang batas, mayroon pala tungkol dyan sa pick-up, mayroon pa palang pagparaan, makakabalik sila kung nag-expire na. Pero dahil nga mga partner, sabihin na lang natin na blacklist itong isang kumpanya. Ang problema, mayroon silang siyam na kumpanya mga partner. Correct. Kaya, Pwede pa rin Diba? sila mag-bidding. correct, napapaikutan nila ang ating sistema ng ating tungkol dito sa ating mga procurement, tungkol dito sa ating mga programa, napapaikutan nila dahil nga po sa siguro talagang napakatataba ng mga ito. Ang problema, tataba din ang kanilang bulsa, ang ating kababayan, tayo naman ay magsisipayat at magsisipaglutangan Naputol si tayo BMR, sa produkto partner. nilang flood Tuloy control natin. Pagbalik na ng project BMR na yan, ulit. Siya. mga partner. Okay, naputol ka BMR pero mamaya na, tuloy na lang natin. Ayun nga partner, no? So, inuna natin yung mga kontraktor. Sila mismo may katiwalian sila dahil nga nagdodoble-doble. Isa pa lang to yung isang kontraktor naman partner, si Wawaw, talagang inimpose niya yung kanyang right to remain silent. Yung kanyang kasi baka right na hindi sumagot para hindi niya ipahamak ang kanyang sarili. Pero partner, tandaan nyo, wala pang kaso to, no? Kaya ito, papaliwanag ko lang po sa mga mamamayang Pilipino, no? Bakit po hindi kinontempt, di ba? Yung Wawaw, bago tayo pumunta sa sabuatan ng iba pang ahensya, kasi contractor pa lang eh. Kung sa ano po yan, sa Kongreso po, kinontempt na yan. Pero talaga naman pong may karapatan yung tao na wag ipahamak ang kanya sarili. Tandaan nyo, eto nga sabi natin, si Marcoleta, parang bagong Miriam Santiago to. Narinig ko po yan kay Miriam Santiago. Ang sabi ni Miriam Santiago sa nag-invoke ng right niya na yung against self-incrimination, no? Sabi ni Miriam dyan, ay sige, igagalang natin yan kasi karapatan mo talaga yan. Pero eto na yung pagkakataon mong ipagtanggol ang sarili mo sa mamamayang Pilipino. Dahil nakikita, pinagbibintangan kayo ng mamamayan na kayo ay mga terador. Tapos ayaw mo magpaliwanag. Ang mabubuo sa isip ng mga Pilipino ay talagang gumawa kayo ng mga katarantaduhan. Etong mga mga contractor na to, particular yung Wawaw na yan. Kaya nga partner, tama pa rin yung ginagawa ni Marcoleta na hindi contempt ng contempt, lalo na pag nag-invoke ka ng right against self-incrimination, partner. Kasi parang umaamin ka nun na ikaw ay kakasuhan balang araw, alam mo na mabigat, kasi wala pang kaso Alam niya na kagad, naisip niya na kagad na siya ay makakasuhan. So ngayon pa lang nabubuo na sa isip natin na may kasalanan tong mga kontraktor na to. Kaya sila nag-invoke ng rights. Tama naman, mas maganda pa nga yung hindi sila kinukontempt Mas, sabi nga, there are so many ways to kill a cat, di ba? Maaari mo ma-expose ang isang tao na gahaman at mandurugas sa iba't ibang kaparaanan. Partner KPL. Okay na ako, partner. Okay, dito na tayo. Ay, Wala partner, na ng partner. dagdag. Maisisingit ako doon. Sige. Alam mo, tama naman ang direksyon na 'yon kasi napakaganda noon partner para magkaroon ng kumpiyansa. Kasi unang-una partner, kung ikaw talaga medyo may sablay ka na, dalawa lang naman ito kung bakit hindi ka basta sasagot It's either talagang ayaw mo lang sumagot kasi nga nagre-reserve ka. Dahil mayroon naman po partner sa batas natin, ano ko lang partner, idagdag ko lang na input sa atin. Narinig ko na kasi ito sa mga abogado na once daw pa pala yung mga ganyang investigasyon, pagka mayroon na bibitawang kang salita na magiging sanhi para pagdating ng araw, pupwede kang makasuhan at pupwede kang makulong, may kaparusahan partner,
pwede mo nang gamitin itong ano, kahit wala pang kaso, kahit wala pang nagaganap na ano, pwede mo nang gamitin itong i-invoke mo yung self against sa self-incrimination na ito, yung batas natin na ito, pwede pa dito partner, no? So, dahil ngayon doon sa sinasabi na prior to that, baka pagdating ng araw, yung sasabihin mo na yan, kakaso, magagamit yan sa'yo, laban sa'yo. So, Correct. tama yon. Pero tama rin partner, napakaganda ng observation mo at napakaganda rin ng ginawa dito ni Senator Marcolita kasi unang-una pa lang, kinukuha niya na ang loob nitong mga resource person. Dahil sinabihan niya na, narinig natin partner, parang sa tingin ko ako duda pa lang ako, pero nung lumabas itong wawaw na ito, parang sa tingin ko, si wawaw ang pinapatungkulan Nawala ni ka na Senator naman, Marcolita partner. sa pagsasabi niya na mayroon So, tutuloy po kontraktor natin yan gusto pag nang magsalita. At nariyan gusto na bumalik si isiwalat kung partner ano ang mga BMR. nagaganap Samantala, at sino yung may ito mga naman ay pinalaman nakikita tungkol natin dito sa na mga hindi. katiwalian na ito. Oo, so partner, ano pa rin to, parang holistic approach or parang napakagandang dating ni Senator Marcolita, napakatalinong galaw. Para wag muna, kung para bang may tawag dito sa mga waray partner sa amin, pag naglalambdot ka, namumukot ka ng isda, pagka makisaw ka, yung kisaw, yung ibig sabihin ng makisaw, yung maano ka sa tubig. Malikot. Malikot ka sa tubig, biglang magtatakbuhan ng mga isda. Diyan, wala ka nang Ayun. mahuhuli. Correct. Kaya ang sabi sa akin ng chewing ko, huwag kang kisaw ng kisaw dyan. Ibig sabihin, huwag mong likutin yung tubig. Ganyan yung ginagawa ni Senator Marcolita. Sige lang, antayin nyo lang muna kasi may parating Kumbaga, sabi pa nga ulit sa amin, ang term namin, may kabalay. Ibig sabihin, bata-batalyon pa yan ng mga isdang paparating. Kailangan natin malambat lahat yan, mga partner. Okay, partner. Punta naman tayo dito sa sabwat. May kasabwat yan, di ba, partner? Alam niyo po kasi, nag-ano raw tayo, nagkakasapuan. Hindi, ma'am, kasi kaya po natin, sabi ng isang viewer natin na nagkakasapuan. Hindi po. Kasi po, tumigil po si BMR, kaya inano po natin. Akala ko hindi na siya makakabalik. Yun lang po yun. Pasensya na po kayo. Okay. Eto naman mga partner, no? Hindi naman makakagalaw. May nagpakulay. May nagpakulay, sige, partner, hindi si ko Burjak. narinig. Sige. Ayan, sabi Maraming ni Burjak, salamat. MLSO host, BMR, KPL, Sir Bads, MLSO everyone, MLSO bro, Kamuti Muto, Solid Duterte, supporters, SDS. Ayan. Dumori ka mas, from Sniper. Okay, mga partner. Sa tingin ko, hindi magagawa ng mga kontraktor ito kung wala silang kasabwat dito sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Particular yung DPWH at iba pa. Partner KPL, ano masasabi mo rito? Oo, tama ka doon sa sinabi mo, partner, na hindi nila magagawa yan kung wala silang katutsaba. Ano ba? Kung wala silang kahati sa mga ninakaw nila, partner. Maliwanag yan, partner. Kasi sa napakalalaking pondo na ibinigay sa kanila, bakit? Parang lang, partner, parang lang naman. Parang nagtatakipan sila, partner. Yun lang napansin ko. Parang nagtatakipan sila. Tinatakpan si ganito, tinatakpan din si ganyan. Wala akong binanggit na pangalan, ha? Napansin ko lang. Kasi hindi mapapansin ng tao yan na parang nagtatakipan sila kung hindi magkakasabwat yung mga yan, partner. Siyempre. At dagdag natin, hindi lang mga kontraktor ang yumayaman, mga partner. Oo. Kahit yung mga district engineer partner na... Correct. Oo. Yung isang district engineer nga, napakababa lang ng piyansa niya. 60,000 lang, nakalabas na. Samantala, yung mga hinihinalang na nanakaw nila partner, bilyon, milyon. Di ba? Yun lang, partner. Partner BMR. Ayun na nga, mga partner, bago pa nakarating yan dyan, hindi naman po pwede na wala talagang mga mahiwagang kamay ang mga humawak dyan. So ito pong mga makapangyarihang kamay na ito po yung dapat maputol. Kailangan po ito maputol. Paano ito mapuputol? Kinailangan mayroon tayo ring matibay na mga ebidensya para maputol ito kasi ngayon mga partner, sa dami ba naman yan Alam nyo, hindi ito mangyayari partner kung hindi ito sindikato. Sindikato ito.
talagang marami sila diyan magkakasabwat kasi partner, paano ka ba mag-isa ka lang halimbawa. Ito lang partner biglang natin nasali ng idea yung ating mga kapwa mga viewers at mga listeners pag mag-isa ka lang, halimbawa let's say katulad niyan, isa kayong grupo, mag-isa ka lang. Sa tingin mo kaya kung gagawa ka ng hindi maganda doon versus sa 10, versus sa 20, versus sa'yo mag-isa ka lang, sa tingin mo kaya anong gagawin ng 20 sa'yo? Di ba? Pagtutulungan ka, partner. Pagtutulungan ka ng 20. Correct. Pero kung yung 20 magkaisa, anong mangyayari sa isa-isa? Maghahati-hati kayo, partner, pag kayo ay Ayan. nagkasabuatan. Iyan. Ganyan mga partner na mangyayari. Kaya talagang kailangan talaga snappy ang magiging investigasyon dito. Bawat punto partner, alam mo, sa totoo lang, in due respect dito kay Senator Raffy Tulfo, partner niyo pa ba ako? Okay pa ba? Hello, hello. Nawala na naman Wala yata ako. ka. Kaya talagang kailangan. Ayan, bumalik ka na, partner. Tuloy mo. Okay. Ito lang partner, may singit ko lang ng konti kahapon kasi nag-i-insist pa ito si Senator Raffy Tulfo na parang bagang sinisisi pa niya yung sinasabi ni Senator Marcolita na 2 Ayusin minutes, muna 5 ni minutes. partner BMR Ako para sa ang akin, kanyang channel. who cares? Wala akong pakialam Kanyang- dun sa oras o minuto na yan. Ang pakialam ko kung ano ang laman ng tanong at ang sagot ng mga tao na nandyan ngayon. Yun. Kisihudang umabot ito ng magdamag. Kisihudang umabot ito kinabukasan. Hanggat mayroon akong internet, manunood ako, pakikinggan ko. Kasi ito yung kailangan natin eh. Di ba mga Correct. partner? Correct. Kasi, di ba, umiipal yung kanyang kapatid. Nagdadadadal, sinasabi, paipal daw itong mga grandstanding lang daw. Paano magiging grandstanding kung talaga naman totoo ang mga nangyayari? At facts na rin ang binibitawan ng mga resource person. Ayaw mo ba lumabas ang katotohanan? O pinipigil mo ba ang katotohanan? Dahil kailangan may rules, may anak ng titing. Yan ang hindi, aywan ko mga partner. Mahirap na lang magsalita pero pasintabi doon sa mga fans ng Tulfo. Hindi ako believe sa ganong style. Iyan. Okay, partner. Last ko na to para dito. Pero kung pwede pa kayong humirit, kasi napuna ko lang din na ngayon po, yung mga senador, dalawa po, no? Alam na natin, dalawa po yung tagahatid ng balita. Yung mga vlogger at saka yung mainstream media. Sa mga vlogger po, bidang-bida si Marcoleta. Marcoleta Descaya, Marcoleta, sila Jinggoy. Yan yung mga naka-thumbnail eh. Pagdating po dito sa mainstream media, ang bida po, nawawala po si Marcoleta. Minimenos nila. Halos ayaw banggitin ng mga mainstream media si Marcoleta na samantalang siya mismo yung nagpapasimuno nito. Ang sinasabi ko po, gusto nilang ibida na hinihintay nila sana maging patas daw yung investigasyon na gagawin ng Pangulong Marcos. Umaasa sila na yung investigasyon na gagawin ni Pangulong Marcos, gusto nilang palabasin na lahat ng kalokohan na to, si President Marcos pa ang magliligtas sa atin. Yung kanyang investigasyon, partner. Alam, iiling-iling ka, BMR. Pero eto yung gustong palabasin ng media. Minimenos nila. Samantalang, lahat ng ating mga natutuklasan ngayon, dahil to sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. Ano ang punto ko rito, mga kapatid? Ang punto ko rito, dahil sa binoto nating mga Duterte, no? Na ang laki ng pagbabago kung tayo po ay boboto ng matitino. Katulad po ng binoto natin dahil bahagi si Marcoleta ng Duterte, dahil dyan nagkaroon ng pagbabago. Isang senador lang, partner. Binago yung Senado. Ano pa? Kung ang susunod na presidente ay iboboto natin na matino. Di ba, partner? At malamang yan Correct, ay partner. manggagaling talaga sa hanay natin yung susunod na presidente. Partner, kung meron pa kayo, humirit lang. Kung wala na, pupunta na tayo. Meron Sige. tayong... Partner, kapiraso lang na reaksyon ko Sige, doon. Kasi yung partner. pag-iling ko, hindi dahil sa sinasabi mo, kundi yung pag-iling ko, yung gustong mangyari nila. Pinananabas. Correct. Oo, yung gusto nilang ipalabas
na para bagang hirong-hiro pa dito si BBM. Alam mo BBM, mga supporters ni BBM, President BBM, na mahal ni KPL ng ating kasama. Wag na kayong umasa. Wag nyo kaming gawing kumbaga wag nyo kaming gawing para bagang may tawag na naman sa amin yung kinikiko-kiko nyo kami, wag ganon. Ayan. Kasi kami Pangilinan ba yan? Ginagawa tayong pangilinan? Kinikiko-kiko eh. actually parang coincidence kasi sa amin pag sinabi mong kinikiko-kiko para bang kinakarton-karton mo kami, para bang Yun inaano pala mo lang yun. kami. Nililibang-libang mo lang kami ba? Pinaiikot na lang. Yun, pinaiikot. Parang ito naman kasi si Kiko, biruin mo, nakakita lang ng dagat. Wow, dagat. Ano ba yan? Dagat lang, napawaw ka na. Ngayon, ito mga partner, ang sinasabi ko lang, si Marcos mismo ang punot dulo nito. Kasi, kung talagang hindi niya pinayagan ito, kaya naman niyang magawa eh. Doon pa lang sa nakita na kagad, nag-grace out na dito si Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez, Tatay Digong mismo sinabi na mayroong mga blanco sa BICAM na pagdating sa kanila, may insertion na, mayroon ng mga nakalagay. Kung si BBM si BBM magaling na presidente, kung talagang gusto ninyong maging superhero, doon pa lang sana, nakita niyo, sandali, hindi ito dito bakit ganito nang nangyari nito? Sandali, bibito ko yan. Ganyan yung ginawa ni Pangulong Duterte nung nakaraang kanyang administration. Once na may makita siya na hindi kasama doon sa napag-usapan, talagang bito ka agad. Yun ang magaling. Kaya sa mga nag-aano dyan na parang gusto nyo bang ilihis para maging palabasin pa yung hirong-hiro si BBM, ay nako, ngit-ngit nyo. Tama mga partner, talagang susi talaga rito yung mahusay na pamumuno ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Lahat po na nagsasabi na independent pa, dapat ginawa na nila yan bago mag-imbestiga si Marcoleta, no? Kasi ito po ang problema eh. Naglalantad ngayon si Marcoleta, may direksyon yung kanyang mga ginagawang investigasyon, sabay isisingit ninyo yung presidente natin na mag-aapat na taon ng presidente na siya pa rin ang magliligtas sa atin.